COMELEC na i-extend hanggang October 16 yung pa-file ng petition sa COMELEC dun para sa mga nuisance candidate para mas maintindihan natin ito at para mas maintindihan nyo kung pwede tayong mag-participate dito. Baka kailangan ng tulong natin ng COMELEC. Nasa linya po natin ang chairman ng COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia. Chairman, magandang araw po. Magandang araw po, Sir Dennis, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Chairman, maganda itong ginawa ninyo na in-extend nyo hanggang October 16 dahil yung mga kababayan po natin ay nagtatanong ay para sila ay makapag-participate. Ano ba yung wisdom? Bakit na-extend po hanggang October 16 yung pag-file ng petition sa COMELEC po tungkol sa nuisance candidate? Sir Dennis, tama po kayo. Nakalagay sa ating batas na pwedeng ipa-cancel ang registration o pagiging botante kandidato ng isang kandidato kung siya ay madideklara na isang nuisance candidate. Dalawang paraan po yan, Sir Dennis. Una, ang COMELEC pwede kami magboto proprio. Ibig sabihin kami mismo ang magka-cancel ng kanyang candidacy nang walang kinakailangan hintayin na petition mula sa mga kababayan natin. Ang pangalawa naman po ay kinakailangan isang kandidato mismo ang magpa-file ng petition para ikansela ang pagiging botante o kandidato nung isang nag-file ng Certificate of Candidacy. So, ibig sabihin po, hindi po ito available sa lahat, Sir Dennis. Ito po ay para sa mga kandidato na lehitimo na sa palagay nila yung isa'y tumakbo para guluhin sila dahil sa katulad na pangalan o kaya naman talagang pinatakbo yan ng mga kalaban nila. Kaya pwede po sila mag-file hanggang Miyerkules pa. Sapagkat dapat po, Sir Dennis, ngayong araw na ito ang deadline. Kung kaya nga lamang, dahil walang pasok sa Maynila at Pasay, ngayong araw na ito at bukas, kung kaya ang next working day ay sa Miyerkules. So exclusive lang ito sa mga kandidatong nag-file. Kung sakasakaling meron silang nalalaman na dahilan na disqualify nung kanilang kalaban sa politika, ay pwede nilang gawin hanggang 16, Chairman. Tama po, Sir Dennis, kasi meron po dyan, bigla na lang tumatakbo, wala naman talagang kaseryosohan yung pagtakbo niya, o kaya naman number 2, yung tumatakbo naman talaga namang making a mockery of the electoral process. Ibig sabihin ay ginagawang katatawanan yung ating pong halalan. So kung isang pangkaraniwang mamamayan, Chairman, merong alam, pwede siyang mag-go through sa mga kandidatong nag-file ng COC? Opo, tama po yan. At ako naman naniniwala ako, Sir Dennis, yung mga kandidato, alam nila kung sino yung mga panggulo lamang na kalaban nila o yung mga kalaban nila na pinatakbo para lamang istorbuhin o lituhin ang ating mga kababayan kapag sila ay boboto na sa araw ng halalan. Kasi part yan ng kanilang responsibilidad bilang kandidato rin, Chairman, pag-aralan din yung mga makakalaban nila sa politika dahil kailan ba ang yung pinaka-final po ng printing ng balota, Chairman? Sir Dennis, mga katapusan po ng Disyembre. At para sa kaalaman din ng mga kababayan natin, ang isang tumatakbo ay pwedeng ma-filean ng cancellation ng kanilang candidacy o yung tinatawag na denial of due course ng kanilang candidacy. At ito'y pwede mangyari 25 araw pagkatapos yung pagpa-file ng certificate of candidacy nila. So, yan po ay mga habol pa. Halimbawa, ang issue nila ay edad. O kaya yung pagiging citizen ng Pilipinas. O kaya naman yung pagiging registered voter. O kaya naman sa pagiging residente doon sa lugar. O kaya hindi marunong bumasa at sumulat. Pwede po mag-file ang kahit na sino. This time, Sir Dennis, kahit na sino. Basta registered voter ng petisyon laban sa isang tumatakbo. Yun ang sinasabi ko na medyo pwede kahit paano ang pangkaraniwang Pilipino, Chairman. Yan po yung tinatawag na, uulitin ko po, petition to cancel or deny due course candidacy. Dahil yan ay wala pala siyang edad, tamang edad, o wala naman pala siyang citizenship na sa atin, o kaya naman pala hindi naman talaga residente ng lugar natin yan Bakit naman yan tumatakbo? O kaya naman hindi pala registradong botante yan. So, pwede pong ipa-cancel ang candidacy ng mga taong yan at tatandaan, pag kinancel ang candidacy, wala pong palitan, bawal po ang palitan at the same time, yung pong na-cancel ang candidacy, kunyari nang nakatakbo, pero bandang huli na-cancel din, parang baliwala po yung kanyang nagboto at ang mapoproklama ay ang second placer. Yun hong October 16 na pinag-uusapan natin, Chairman, for national at saka local na ito? Yes po, hanggang ayan po ay sa national sa local, kaya po yung mga local candidates na sa palagay nila yung kanilang mga kalaban ay mga nuisance candidates, mga panggulo, ay meron pa po kayo hanggang Miyerkules. Dahil nga na-extend upang maisampa ang petisyon dito sa COMELEC. Hanggang kailan po tayo mag-a-announce, magde-declare yung pinaka-final list, Chairman?
Yung pong mga nuisance candidates, ang aking pong ipinangako, bago matapos ng Nobyembre, didiskusyon na natin ang lahat ng nuisance cases, national man o lokal, upang hindi makatakbo o maimprenta ang pangalan ng mga nanlilito lamang o nanggugulo lamang sa ating halalan. Pero at the same time, yung pong mga tinatawag natin perpetually disqualified to hold public office, in the next 2 weeks, yan po didiskusyon na namin na tanggalin sapagkat nakalagay po sa aming nilabas na resolusyon na hindi dapat makatakbo yung mga perpetually disqualified to hold public office na ginawad ng opisina ng ombudsman. At pangatlo, yun namang may mga disqualification, sadya po medyo mahaba-haba ang proseso ng mga yan sapagkat division muna yan bago po ang NBank. Pero gagawin po namin ng paraan bago mag-imprenta, magkaroon kahit sa level ng division ng desisyon patungkol sa mga pinapakancel natin ng candidacy. Sir Dennis, dapat po on or before December 13, 1-3, ay dapat po meron na tayong pinal na listahan ng mga kandidato dahil yan po ay magiging basehan ng pag-iimprenta ng mga balota. Iyon. Kung ang pinag-uusapan natin laban sa kabilang kandidato, baka sa buong Pilipinas merong ganyan. Chairman, hindi kaya kulangin tayo sa oras sa pag-aaral? Ang dami na po namin natanggap simula nung Biyernes, nung Friday, na mga petisyon para ideklara ang nuisance sa mga kandidato. At umaasa tayo, pagdating ng Miyerkules ay magkakaroon pa na napakadami pa ng mga petisyon. Huwag po mag-alala lahat dahil yun ang commitment ng COMELEC na i-resolba yung mga petisyon patungkol sa nuisance, moto proprio man ng komisyon o yung may magpapail ng petisyon, mariresolve po namin yan bago matapos ang Nobyembre. Naku, daming trabaho. Okay, ang pag-usapan po natin yung deadline hanggang alas 8 po ito hanggang alas 5 ng hapon? Sa yan 16? Po, tama po kayo. 8 to 5 po ang ating pong filing ng petisyon. Yung iba sinasabi, mag-i-email sila. Pwede naman po mag-email sa COMELEC. Kaya lang, tatandaan natin, meron pong filing fee ang lahat po ng petisyon na pinapile sa COMELEC. 10,100. And therefore, kinakailangan mapatunayan na yung pagbabayad ng filing fee ay kasabay din nung mismong petisyon o doon sa period ng ating pinrescribe. Hindi pa pwedeng naon ng petisyon, mahuhuli ang filing fee sapagkat madidismiss po yung kaso. So kailangan ito, pwede bang gawin to online, Chairman? Tumatanggap po kami ng online petition, pero siyempre po ang problema natin, yung pong pagpa-file, yung pagbabayad ng mismong filing fee. Sapagkat dalawang paraan yan, personal na babayaran doon sa aming opisina, at the same time, yung pangalawa naman, ay bibili ng postal money order na tinatawag. Kasama kasi yun sa requirements, Chairman. Dahil sabi po ng Korte Suprema, ang payment ng filing fee ay jurisdictional. Ibig sabihin ng jurisdictional, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng COMELEC kung walang pagbabayad ng filing fee. Kasama ho ba ito, Chairman? Kasi isa yung pangalan ninyo sa nabanggit dun sa viral na panayam yata. Yung tungkol kay Diwata na yung first nominee daw ay wala daw kinalaman sa vendor party list. Parang ganon eh. Isa sa pangalan po ninyo na mention dun sa anong tawag dito? Sa online. Tama po. Alam nyo, ako po'y nakapanayam din dyan sa issue na yan sapagkat para sa kaalaman ng mga kababayan natin, meron po kasing desisyon ng Korte Suprema na sinasabi, nung una kasi dapat ikaw ay kabilang mismo sa sektor o doon sa mismong nire-representa mo na grupo. Kung ikaw ay kung magsasaka yan, dapat ikaw mismo magsasaka. Subalit nagkaroon po ng panibagong desisyon ang Korte Suprema. At ang sinabi po ng Korte Suprema, hindi ka naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan upang maging nominado ng isang political party o party list organization. Sapat lamang na meron kang advokasya dyan sa iyong yung mismo nire-representa. Halimbawa, kung iyan ay mga kababaihan, pwede ba magrepresenta ang isang lalaki? Sagot, pwede. Basta ba yun ang kanyang advokasya. Kung yan ay kalalakihan, pwede ba magrepresenta ang isang babae? Pwede rin, sapagkat kung yan ang iyong advokasya. Wala po kami magawa doon, Sir Dennis. Yan po ay desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yun naman pong isinabit sa amin, katulad na nabanggit yung party list, wala naman po kaming control kung sino pwede maging nominees dyan. Ang may control po dyan, yung mismong grupo, partido, organisasyon. Pero siyempre, walang makakapigil din sa kahit na sino na questionin yung pagiging nominado ng isang tao dyan sa isang party list. Yun. Chairman, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIC dahil alam ko po very busy po kayo. Salamat po ulit. Maraming salamat, Sir Dennis. Mabuhay po kayo. Chairman ng COMELEC si Attorney George Erwin Garcia.